Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalangan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hinangin niyo ang trumpeta. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo naway laging sumainyong lahat. At sumairin. Mga ginigiliw kong mga kapatid, ibinalik tayo ng ating mahal na Panginoon sa kanyang pagpapaalala sa atin ng ating tunay na pagsunod sa Kanya, pagtanggap sa Kanya. Isa sa pinakamahirap mangyari sa isang tao ay magising siya at malaman niyang walang tumatanggap sa Kanya. Bagaman naramdaman ito ng ating mahal na Panginoon, ipinagpatuloy ng pangunahing alagad niya ang pagtanggap at pagsunod sa Kanya. Tayo din ay nanyayahan iparamdam natin sa ating mahal na Panginoon ang marubdob nating pagmamahal at pagtalima sa Kanyang mga salita sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga wika. Kaya naman sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, ating ngayong pagsisihan at aminin ang ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan upang tayo maging marapat makibahagi sa ganitong pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayong makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dangal naming bigay mo noong kami likhain ay higit mo pang pinadadakila sa pagtubos sa amin. Tunghayan mo ang pagdiriwang na muling pagsilang upang ang mga binigyan mo ng bagong buhay nung sila ay binyagan, ay manatiling iyong pinagpapala at binabasbasan. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Pafos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Panfilia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita kayo." Kaya't tumayo si Pablo at sinanyasan silang tumahimik.
Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos na ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto, inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipunin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon, at nang siya'y alisin ng Diyos, inahalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel ni Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel ang dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan, at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay uukol ko't aking igagawad, at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, sanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon.
niya ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Mga ginigilig ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hindi sa pagtataksil, hindi dahil sa hindi pagtanggap, kundi ang punto ng ating mahal na Panginoon ay hindi lamang siya kumikilos, umiiral, gumaganap ng kanyang sariling gana, kundi nais siyang ipakilala sa ating lahat, sa kanyang mga alagad, sa mga tao nakikinig sa kanya, na siya ay nagmula sa Ama. Hindi kailanman inangkin ng ating mahal na Panginoon Jesucristo ang kanyang kadakilaan, sapagat alam naman natin na madalas palagi niya sinasabi, dinadakila ng anak ang Ama at ang Ama dinadakila ang kanyang anak. Pinapakilala niya ang kanyang ugnayan sa kanyang Ama, ang relasyon nila, ang kanilang pakikitungo sa bawat isa, ang kanilang pag-iral. Mga kapatid, we are not born alone. And no man is an island. But then, what does it mean when Christ said that ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap din sa nagsugo sa akin? Dito na ipapakilala sa atin ang napakagandang relasyon, ugnayan, no? Man was created for a relationship. And God builds relationship. He builds not only a community that is born out of a good relationship, that is patterned, no? From the Father, Son, and the Holy Spirit. Makikita natin, pinapakilala na ng ating mahal na Panginoon si Kristo kanyang ugnayan sa kanyang Ama. Later on, mga kapanalig, idadagdag rin niyang banal na Espiritu Santo. Kamakailan lamang yung pinagdiriwang natin, no, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ngayon, hindi lingid sa ating kalaman o di ating mamamalayan, Pentecostes na. 50 araw matapos ang kanyang muling pagkabuhay. At dito natin makikita sa mahabang panahon na ito ng ating pagninilay, pinapakilala niya sa atin yung komunidad, munting komunidad nila, munting pamilya nila, munting ugnayan nila ng banal na santatlo. Pero ngayon, binibigyan ng focus ng ating mahal na Panginoon ang kanyang ugnayan sa kanyang Ama at anak, na walang tinatawag na barrier, walang bahid na bumabalakid, walang balakid, no, sa kanilang dalawa. Walang namamagitan sa kanilang dalawa, kundi tanging magkaugnay, no? At dahil dito, nakikita natin na isa sa magandang paraan para makita natin ang Ama sa Kanya at ang anak sa Ama ay ang ating pananalig. Let us use it. Paano nagkaroon ng ugnayan? Di ba yan din naman ang naging dahilan ng mga Pharisee at Escriba para to discredit ang ating mahal na Panginoon? Nang ipinakilala niya siyang anak ng Diyos, na siya'y anak ng Diyos, naging balakid sila. Naging balakid ang mga Pharisee at Escriba dahil ang kanilang kawalan ng pananalig. Iyon di ba? Nananalig ba tayo sa Kanya? No? Kundi, hindi natin siya kinilala. Na wala ng pagkilala sa Kanya na ito pala yung ating Panginoon na siya nagbubukas ng pintuan upang tayo makapasok sa Kanyang buhay. Ang ating Panginoon pala tagapaglikha, ang Ama, ay nagsugo ng Kanyang anak para pagbuksan ang Kanyang tahanan para sa ating lahat. Bagamat yun ang layunin ng Ama, kaya ipinadala ang Kanyang anak, hindi naman ito nakita at kinilala. Okay. Hindi nakita. Bakit? Kasi nakatuon ang mga Pharisee at Escriba, ang mga tumutulig sa kay Kristo to discredit Him. Nakatuon sila sa pwedeng pagkakamali niya. Hinahanapan nila siya ng pagkakamali, hinahanapan nila siya ng butas. Kapatid, hindi mo kailanman makikita
ang isang bagay na mabuti kung tinatakpan ito ng iyong pansariling pagtingin, ng iyong sariling pananaw. Di ba? At hindi mo rin makikilala kung hindi mo ito makikita. Kaya kailangang makita mo muna ang kabutihan ng Diyos. Makita mo muna na ang layunin ng Diyos pala ipagbuklurin tayong lahat. At paano niya tayo pagbubuklurin? Pinapakilala niya sa atin, magkakaroon tayo ng ugnayan, pagbubuklod, kung tutularan natin ang bukluran at ugnayan ng Ama sa kanyang anak. Pag nakita natin, nakikilala natin, ito pala yung paraan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo, at ito rin dapat yung pamantayan natin. Yung kanilang paraan, yun din ang magiging paraan natin para tayo magkikaroon ng bukluran at magandang ugnayan. Pero merong isang salita sa ating ebanghelyo, mga panalig. Always believe. Manalig tayo. Maniwala tayo. Tandaan natin na sa pagtanggap natin sa sinugo ng Ama, hindi lang ang sinugo ang ating tinatanggap. Nakikita natin sa Kanya ang galaw ng Ama, nauunawaan natin na siya isinugo ng Ama at nakikilala natin siya na siya nagmula sa Ama. At kapag nakilala natin siya nagmula sa Ama, nakikilala natin ang Ama sa pamamagitan niya. Ayun. Hindi po ba mga kapanalig? Ito yung ebanghelyo na nagbibigay sa atin ng pagbubukas. Hindi lamang ang pintuan ng tahanan ng Ama. Ito rin pagbubukas sa ating kamalayan para magkaroon tayo ng mas malalim na pananalig. Kapatid, nananalig ka ba? Naniniwala ka ba? Hindi mo kailangan makita para manalig ka. Kung minsan, baliktarin mo, kailangan may pananalig ka para mas makita mo pa ang mas higit sa inaasahan mo. Do not only see to believe, but believe in order you may see great things than this. Believe that the Son came from the Father, that you may see the purpose of the Father, why He sent His Son. And that main purpose is to open the house of the Father for every one of us, if only we believe. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Habang nagkakatipon tayo ngayon bilang isang bayang nangangailangan, manalangin tayo na may pusong nagpapakumbaba sa Diyos Ama, taglay ang pagtitiwala sa Kanyang dakilang habag. Sa bawat pagdalangin ng ating itutugon, Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihing buhay ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumuno naway mag-akay at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahikayat pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa pagdarahop at karamdaman, naway makatagpo ng lakas at ginhawa mula kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Pagpalain mo kami kay Kristo. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon naway makatanggap ng kanilang walang katapusang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami kay Kristo. Amang makapangyarihan, tinatawag mo kami upang makasama mo. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak, sa daan patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen.
Kapuri kay Diyos lumikhanas sa libutan, sigurandang huwag narito ang aming may aalay mula sa lupa at buwan ng aming paggawan, tinapin ito para sa amin nagbibigay ng iyong buhay. Kapuri-puri kay Diyos lumikhanas sa libutan, sigurandang huwag narito ang aming may aalay mula sa katasang ubas at buwan ng paggawa. Maalak nito para sa amin nagbibigay ng iyong Espiritu. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging na iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng malhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, at ni Elias na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagbuburi sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling ng utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng may lakas ng loob. Hiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumairin. Mga kapatid, magbigayin po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig.
Mga ginigilig kong mga kapatid kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana na nagdulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Pagpalain nawa tayo na mapagmahal at mahabaging Diyos ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang kapayapaan mula kay Kristo, humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na misa. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupulit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit sa ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyariang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may ipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po nang may magkagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumba mo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
de cielo prestetisti eis. Omne delectamentum in sea bente. Oremus. Deus, ubi nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue coesimus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis vigeter sentiamus, cui vivis in regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Heso Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,